pag-usapan po natin ngayon itong video ni Dean Chase na lumabas na naman. Kung maalala nyo, nakilala natin si Dean Chase kasi siya yung Pilipino na una-una nagsabi na nung namatay yung tanto ko, kasama si Lisa Araneta Marcos. No? Now, kung matatandaan nyo, ay naging laganap yung usapin tungkol dito sa pagkamatay ni tanto ko at ano kaya ang kinalaman ni Lisa Araneta Marcos. Marami nagsasabi na kaya daw namatay kasi tinangkang itago yung overdose nga ni Tantoco at hindi rin-report sa authorities. At ang sabi ni Dean Chase, base sa mga official documents na hawak niya, meron pang ongoing investigation na nangyayari dun sa pagkamatay ni Tantoco kasi baka merong reckless endangerment, meaning baka meron talagang ginawa ang kahit sino man, posibleng si Lisa Araneta Marcos, pero hindi pa tayo sigurado, na naging dahilan kung bakit hindi siya nabigyan ng tulong sa tamang panahon, no? At tuluyang pumanaw. Well, wala tayong nalaman kung totoo yan o hindi. No? Basta ang alam natin, totoo naman na nanggaling sa Amerika si Lisa Araneta Marcos noon, kasamang maraming tao para sa isang Philippine Film Festival dyan sa LA kung saan nangyari yung pagkamatay. No? So diyan natin una nakilala si Dean Chase, no? At talagang hindi niya binitawan yung issue, talagang nakakuha siya ng mga dokumento, kasama na yung coroner's report na nagbibigay konfirmasyon na ang kinamatay nitong si Tantoco ay drug overdose nga, no? At base doon sa mga investigasyon ng pulis na isiniwalat din ni Dean Chase, lumalabas nga na hindi lang cocaine ang kinuha niya, kung hindi marami pang mga droga kasamang marijuana at saka alcohol bago siya pumanaw, no? At walang kaduda-duda naman na may mga panahon na yon, kasama siya sa entourage ni Lisa Araneta Marcos na dahilan kung bakit marami nagsususpetsa na baka sumali rin itong ating First Lady sa kanilang drug ano ba tawag doon? May tawag diyan sa Revised Penal Code na kapag nagtipon-tipon para gumamit ng pinagbabawal na droga, no? Now, nung una, nakakakuha ng dokumento si Dean Chase, pero dumating ang punto na may mga Asian-looking men daw na nagpunta dyan sa Beverly Hills Police Department at mula noon ay naging classified na yung investigasyon. No? At hanggang ngayon, hindi pa natatapos ang investigasyon, magamat nagkaroon na ng confirmation ang coroner nga na ang kinamatay nitong si Tantoco ay drug overdose ng cocaine. No? Ngayon, matapos itong exclusive ni Dean Chase, meron na naman siyang linabas na exclusive. Ito nga si Tubig. Alam niyo naman yan si Tubig, no? At ang kanyang ilinabas naman ay isang sex worker na lalaki na di umano ay siya daw ay nabayaran ng napakalaking halagang pera, parang $37,000 ata yan. Dalawa daw sila. Yung isa is parang $14,000 ang binayad para daw servisan itong ating magiting na junior na presidente. Na habang sila nga ay nagbibisyo, ay gumagawa ng mga kung ano ng mga karumal-dumal na mga bagay-bagay, no? Gaya ng pagtatalik lalaki sa lalaki, no? Well, ako naman, kung talagang ganyan ang kanilang kasarinlan, sa kanila yan. Wala tayong pakialam dyan. Lalong-lalo na kung mayroong pag-ibig. Pero sinasabi ko nga, itong gawain nila gawaing bangag kasi ginagawa lang nila yan pag sila ay gumagamit ng pinagbabawal na droga, no? At ito siguro ay talagang uso, di ko lang alam dun sa mga mayayaman kasi di na ba tayo mayaman, no? Unang-una talaga yung cocaine na yan pang mayaman. Pangalawa, yung mga ginagawa nila ng mga sex parties, talaga yan ay gawaing mayaman din at hindi yan gawaing Pilipino talaga, yan ay gawain ng mga dayuhan, no? So anyway, ang sumunod na exclusive ni Dean Chase ay itong testimonya nga na isang sex worker na lalaki na di umano siya ay nakipagtalik dito kay Pangag, no? At diyan na lumabas yung mga audio recordings at ngayon naman ay video recording. Yung audio recording, narinig natin ng isang tao na kaboses ni Pangag na nagsasabay is Tubig at narinig din natin isang boses ng babae na kaboses ng ating magiting na First Lady. But Han, that's what you'll do it for because you love me, no? Mga ganyan-ganyan, no? So sa akin talagang, again, pribadong mga bagay-bagay yan, kaya lang sila po ay mga public officials, no? Unang-una sila ay nagpunta sa
Estados Unidos dahil sa isang official na function, yung mga panahon na yun na APEC. So gamit nila ang kaba ng taong bayan nung sila'y nakarating dyan sa San Francisco. So hindi ko maintindihan kung bakit bagamat taong bayang Pilipino nagbayad sa kanilang biyahe para mag-attend ng APEC, hindi ko alam bakit pati ang kaba ng bayan dinamay nila sa kanilang bisyo at sa kanilang mga kasalawlaan. So anyway, ang latest naman ni Dean Chase ngayon ay meron palang video. At itong video, nakita ko po yan, nakita natin na ito nga ay kamukha ni Bangag, hubad-hubad, siya ay nakadapa at para bagang nandun din si Tubig, pero itong si Tubig ay hindi pinakita, siya ay tinanggal sa picture dahil nga pinoprotektahan ang kanyang identity dahil nagtatago na nga itong si Tubig dahil nga sa kanyang pagsasalita lumalabas na talagang iba ang tripping ng ating presidente. Isipin na lang natin yan. Hindi bali talaga kung yan ay kasarinlan, no? Pero sa tingin ko yan ay tripping lamang, no? Tripping na talagang nangyayari kapag sila ay nasa impluensya ng pinagbabawal na droga. So ngayon, siyempre, marami sa atin ay nasusukan na naman. Ako talaga, ang aking tingin dyan, kung salaw lang mga buhay nila, balat sila dyan. Ang sa akin lang, bakit nga nila ginamit ang pera ng taong bayan kung sana sila ay hindi mga swelduhan ng taong bayan at kung hindi sana taong bayan ang nagbayad ng kanilang gastos papunta ng Amerika at nakikita naman natin na bilyon-bilyon talaga ang ginagastos nitong si Marcos Jr. pag siya nagbabiyahe papunta ng ibang bansa. Sana naman kapag ganyan at gastos sila ng taong bayan, gawin naman nila lahat ng ginagawa nila sa ibang lugar ng mga opisyal lamang at hindi yung mga pang-personal na mga bagay. So sa akin, ang objection ko po dyan, hindi doon sa kasarinlan. Ang objection ko po dyan, doon sa malversation of public funds yan kasi dinulustay nila yung pondo ng bayan dahil sa mga magastos nilang mga biyahe sa abroad at sa kanilang kasalawlaan, ang ginagamit nila ay pera ng taong bayan na mali. Dahil mayroon na naman sila mga nakaw na yaman, no? Mula pa ng panahon ng tatay niya. Ba't hindi niya gamitin ang personal niyang pera? Di siya ay mag-leave at siya mag-abroad at doon siya kumuha ng mga tubig. Kung gusto niya, nagamit ang pera niya. No? Bagamat hindi ko alam kung may sariling pera yan kasi ni minsan man hindi nagtrabaho yan. Hindi po ever nagtrabaho yan bukod sa pagiging politiko. No? At hindi po yan nagkaroon ng trabaho sa pribadong sektor. Sino naman ang kanyang ang mag-i-empleo sa kanya ay wala nga siyang college degree. No? Hindi naman niya natapos ang college degree. Kaya nga tayo nabudol. At miski walang college degree, talagang hinalal na naman natin. Pangalawang pangulo na walang college degree. No? At yung unang pangulo na impeach at napilitang mag-resign sa opisina. At sana nga itong pangalawang pangulo na wala na namang college degree ay hindi na magtagal. No? So sa akin, ang objection ko po, wag naman pong gawin ang mga salawlang bagay gamit ang pondo ng bayan. Lalong-lalo na ang pangunahing problema ngayon ng ating mga kababayan ay hindi lang ang walang tigil na pagtaas sa presyo ng bilihin, kung hindi ang kagutuman. Habang nagugutom ang mga Pilipino, sana po yung pondo ng bayan gamitin na lang para nga maibsan yung problema ng kagutuman, maibsan ang problema ng kahirapan at wag na sanang gamitin sa mga bisyo at sa mga kasalawlaan kasi yung binayad nila doon sa sex professional na yan kung totoo man ay napakalaki at hindi ko naman maisip yan na galing talaga sa kanilang bulsa yan. Galing yan sa confidential fund at saka doon sa travel budget ng presidente kasi ang travel budget ng presidente bagamat yan po ay naka-itemize pipirmahan lang yan at sasabihin nga na it was for a public purpose lalong-lalo na kung intelligence fund yan or confidential fund. So tingin ko itong incident Tubig magpapakita kung paano ginagamit ni Bangag ang kanyang confidential fund. Ulitin ko po ang confidential fund kasi hindi kinakailangan ng resibo. Kinakailangan lang dyan certification na ginamit yan for a public purpose. Ano naman ang public purpose na ikaw ay kukuha ng tubig para sa iyong kasalawlaan? Hindi po yan public purpose. At sigurado naman po ako sa laki ng Intel Fund, confidential fund, hindi bababa po yan sa 5 bilyon kada taon. At ngayon, umabot pang ata ng 12 bilyon kasi daw dahil sa ASEAN Summit na gagawin. No? Ang tanong ko nga kami naman nung panahon ni Duterte, nag-ASEAN Summit naman, wala kaming 12 bilyon na ginastos dyan. No? And yet, bonggang-bongga, nahangang-hanga, pati si Trump. No? Walang tao na nag-attend ng ASEAN Summit nung panahon ni Tatay Digong na hindi talaga nabonggahan. Hindi po 12 bilyon yun. Ha? Yan po ay, ewan ko kung umabot pa yan ng kalahating bilyon. No? Sa tingin ko po, hindi papayag si Tatay Digong na gumastos ng napakalaki para dyan sa pagpupulong lamang ng ASEAN.
So, ang mensahe natin, itigil po ang pagsasalawla ng kaban ng bayan, itigil ang paglulustay ng confidential fund ni Bangag Jr., lalong-lalo na kung ito nga ay popondohan lamang ang mga kasalawlaan. Ang pangalawang punto na nais kong italakayin ngayon, bakit ni minsan walang mainstream media na nag-cover o nagbigay man lang ng katanungan kung totoo itong mga expose ni Dean Chase. Pati po yung issue ng anong ginagawa ni Liza Araneta Marcos sa patay ni Tantoco, yan po ay hindi talaga dinadala ng mainstream media. Tayo ay nag-discuss, no? At ang sabi ko nga ay bagamat di umano meron tayong malayang mga pamamahayag ngayon sa panahon ni Marcos Jr., hindi kagaya ng panahon ni Marcos Sr., sa katotohanan, wala rin po talagang malayang pamamahayag. Bakit? Kasi ang panunupil po, ibang klase. Ang ginawa, binili ni Tambaluslos halos lahat na ng media platform. At yung mga media platform na hindi nila hawak, pag-aari ng tycoon, pag-aari ng mga politiko na malapit sa kanila. For instance, no, ang Inquirer sa Romualdez na yan. Yung Times Group sa Romualdez na yan. Yung ABS-CBN, yung 630 at saka yung Prime something, Romualdez na yan. Yan nga yung korporasyon kung saan umuupo yung isang attorney Paras, no, na representante ni Martin Romualdez. Tapos, syempre, may mga iba namang mga media na hindi pag-aari ng mga Marcoses, GMA. Pero one major stockholder sa GMA ay isang napakalapit na kaalyado ng mga Marcoses, mga Duabit, no? Hindi naman na mapapagkakailayan na panahon pa ni Marcos ay talaga malapit na sa kanila. So, ibig sabihin, yung panunupil ng media, ibang pamamaraan ang ginamit. At ito ay doon sa pag-aari ng media. Siyempre, pag ikaw ang may-ari, makukontrol mo kung anong ilalabas ng media. At hindi ako nagtataka kung bakit ang ABS-CBN dati na banat-banat sa gobyerno, ngayon hindi na bumabanat. At hindi man lang kinocover itong issue ng tubig. Bakit ba sa tingin ko dapat i-cover yan? Una-una, newsworthy. Kasi siyempre, ang gawain ng presidente, bagamat meron siyang pribadong buhay, kapag naman siya ay nasa isang official trip abroad, lahat ng gagawin niya doon ay opisyal. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa niya sa isang biyahe na binayaran ng taong bayan ay open to public scrutiny. At ang tanong, bakit niya ginagawa yung ganyang kasalawlaan? Uulitin ko po kung talagang kasarinlan niya yan, maintindihan natin. Pero miski yan ay kasarinlan niya, alam naman natin na pati yung mga pagtatalik ay hindi dapat ginagamit lamang para mapabuti pa yung karanasan pag ikaw ay nagtitripping. Naintindihan natin yan kung yan ay isang kabahagi ng tamang relasyon. No? Kaya nga po tanggap ang kaparehong kasarinlan na relasyon, lalong-lalo na kung ang pundasyon naman yan ay pag-ibig. Hindi naman po yan tanggap kung yan ay para lamang sa tripping. Na mukhang yun ang sinasabi ni Mr. Tubig, no? Na yung kanilang mga sex parties ay tripping-tripping lamang. At yan ay talagang hindi katanggap-tanggap, lalong-lalo nga na yan ay kabahagi ng official function ng ating presidente. Alam mo, sa akin nung nakikita ko yung larawan na yon, na nakadapa siya at siya ay nagpapasalawla, ang naiisip ko lang is parang ang presidente kasi siya yung simbolo pa rin ng soberenyang Pilipinas. So parang nagpapasalawla itong si Marcos Jr., nakakalimutan niya na siya yung personifikasyon ng bansang Pilipinas. Pinapasalawla niya yung bayan, gaya ng pinapasalawla niya sa Estados Unidos sa pamamagitan ng pagbibigay ng ating teritoryo para gamitin sa mga digmaan na wala naman tayong kinalaman. Diba? Ganyan din ang ginagawa nga niya sa larangan ng panlabas na relasyon. Sinasalawla niya yung bayan gaya ng sinasalawla niya yung kanyang katawan dahil lamang sa bisyo. At ang tanong ko ngayon sa mainstream media, hindi ba kayo naaabala na dahil kayo ay pag-aari ng mga Marcoses, ng kanilang kamag-anak, ng mga kanilang mga supporters, ay nababaliwalanan nyo yung inyong trabaho na ilabas ang katotohanan. May karapatan ang taong bayan malaman
kung ano ang ginagawa ng pinakamataas na opisyalis ng bayan sa isang opisyal na biyahe sa abroad kapag siya ay nasa abroad. At may kinalaman yung kanyang mga pinagagawa, mga bagay-bagay doon sa kanyang pananagutan sa taong bayan bilang isang halal ng bayan na pumunta sa isang biyahe na binabayaran ng taong bayan. Hindi po natin po pwedeng sabihin na this is an instance na isang public personality ay merong pribadong buhay. Wala pong pribadong buhay kapag yung bagay na yon ay ginawa sa isang official trip, kaya nga official trip. So lahat ng ginagawa niya doon ay official at merong pakialam ang taong bayan para tanungin bakit mo ginagawa yan sa isang official trip na binabayaran ng taong bayan. At dahil po dyan, yan ay newsworthy. At ang tingin ko, yung hindi pagtalakay ng mainstream media dito sa too big issue ay isang pagtataksil sa propesyon ng mga mamamahayag. Dahil kaya nga natin binibigyan ng pribilehiyo ang mga mamamahayag na magkaroon ng malayang pamamahayag dahil importante sa atin malaman ang katotohanan. Pero dahil sa pag-aari ng mga kumpanya, ng mga nagbibigay ng balita sa atin, talagang nagkakaroon tayo ng censorship na ibang klase doon sa ginawa ng censorship ni Marcos Sr. Kung ang ama niya talagang isinarado ang mga media, itong Marcos Jr. ang censorship naman sa pamamagitan ng pagbibili ng pag-aari ng mga mass media para makontrol kung ano ang i-report ng media. At sa akin, yan po ay kaparehong censorship. Dahil yan po ay kaparehong sinusupil ang katotohanan sa taong bayan na hindi dapat nating payagan. Dapat siguro magkaroon talaga tayo ng batas na linilimita ang pag-aari ng mass media pag ikaw ay nasa larangan ng politika. At sa tingin ko, yan po ay valid exercise of police power dahil kapag hindi naman natin napanatiling independyente ang ating mga mamamahayag, syempre po, nagiging hostage at nagiging mailap ang katotohanan at kapag hindi alam ng taong bayan ang katotohanan, hindi sila makakagawa ng mga tamang opinyon na nagdudulot o nagsisimula ng tamang mga hakbang na ginagawa ng suberenyong taong bayan gaya ng pagpapatalsik sa pwesto ng isang responsableng presidente gaya ng ating presidente ngayon. Ako po, wala akong pakialam sa kasarinlan. Ako po, nagagalit sa expose na isiniwalat ni Dean Chase kasi siya po nung panahon na yon ay nasa Amerika gamit ang kaba ng taong bayan para sa isang official trip para mag-attend ng APEC at dahil po dyan, lahat ng ginagawa niya ay opisyal. Wala po siyang personal na gawain sa isang official trip at alam ko po na ang kanilang ginastos para sa kanilang bisyo ay galing din sa kaba ng bayan kaya ako po ay nagagalit dahil yan po ay paglustay sa kaba ng bayan at siyempre po pag-abuso sa tiwala na ibinigay sa kanya na bilang isang presidente, siya ay magiging simbolo ng ating suberenyong bayan na bibigyan niya ng respeto ang pagiging suberenyo ng bansang Pilipinas at dahil siya ay nagpapasalawla, sinasalawla niya ang pagiging suberenya ng bansang Pilipinas gaya ng sinasalawla nga niya ang ating panlabas na relasyon sa pagbibigay sa mga dayuhan ng ating teritoryo para magamit sa digmaan nang wala naman tayong kinalaman. At muli po aking mensahe, hanggang kailan natin papayagan itong presidente itong salawlain tayo? Yung kanyang pagsasalawla sa kanyang katawan, sinasalawla po ang buong sambayan ng Pilipino. At syempre, ang tanong ko sa media, kailan nyo naman gagampanan na inyong katungkulan? Ang nangyayari po ngayon, pagka kayo nananahimik dahil kayo pag-aari lamang ng mga Marcoses at kanilang mga kabag-anak, kayo po ay pumapayag na kayo din ay mag-sensor. Dahil sa pamamagitan ng kanilang pag-aari ng mass media, na itatago po nila ang katotohanan. Mabuti na lang po, merong social media. Mabuti na lang po, may teknolohiya. So supilin man nila ang katotohanan, lumalabas at lumalabas pa rin. Dahil nga po ngayon sa internet, Facebook, YouTube, at iba pang mga medium na nagbibigay ng katotohanan sa ating publiko. So dalawa po kay aking mensahe sa taong bayan, magalit na po tayo ha? Kasi hindi po pribado yung ginawa ni Marcos Jr. na nagpapasalawla. Yan po ay paglulustay ng kaban ng bayan at pagbabawaliwala doon sa dignidad na dapat ibinigay niya dahil siya bilang presidente ay simbolo rin ng soberenyang Pilipinas. At sa ating mainstream media, mahiya naman kayo.
dahil kayo ay nagtataksil sa inyong katungkulan, dahilan kung bakit nabibigyan kayo ng pribilehiyo ng malayang pamabahayan. Welcome back to my channel, guys. Dr. Avi Vlog.